Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. So update tayo dito sa ating bagyong binabantayan, ang bagyong Odette. Pero bago yan, silipin muna natin itong mga larawan ng damages o pinsala na naidulot ng bagyong Odette sa mga lugar na nadaanan ito. So unang-una, sana po safe at nasa mabuting kalagayan po ang lahat. Marami pa pong areas na may blackout, walang kuryente at wala pang signal. So if ever po bumalik na po yung signal sa inyong lugar, message nyo po yung mga kapamilya at mga kaibigan nyo para malaman nilang safe kayo. Para naman po sa ating mga relief at rescue operators, mabuhay po kayo. Napakahirap po ng trabaho nila, lalong-lalo na kagabi. Kung nag-evacuate po sila ng mga tao, madilim po at napakasungit ng panahon. So mabuhay po kayong lahat. So balik na tayo dito kay bagyong Odette. So bagya pa ngang humina ang bagyong Odette. Ayon sa Pag-asa, ito po ay may lakas na hangin na lamang na umabot sa 155 km per hour malapit sa gitna, at minsan meron po yung mga pagbugsong umabot sa halos 215 km per hour. Although humina, malakas na bagyo pa rin po ito ha. Ito po ay nasa typhoon category pa din. Posible pa rin po itong makapaminsala, lalong-lalo na po dun sa mga areas na dadaanan ng kanyang gitna o center. So dahil nga bahagya pang humina, wala na pong nakataas na tropical cyclone wind signal number 4 sa anumang bahagi ng ating bansa. So ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal natin ngayon ay signal number 3. Yan po ay dito sa hilagang bahagi ng Palawan. Kasama na po dyan ang Calamian Group of Islands. Signal number 3 din po tayo dito sa Cuyo Islands, maging dito sa southern part ng Iloilo at Antique. Ito po yung areas na medyo malapit pa sa bagyo at dun sa kanyang area na pupuntahan. Samantalang signal number 2 naman dito sa southern part ng Palawan at northern part nito, maging dito sa southern part ng Occidental at Oriental Mindoro. Ganun din po ang signal dito sa natitirang bahagi ng Romblon. Kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Antique, Aklan, Capiz, maging dito sa Iloilo. So far, signal number 2 pa rin po tayo dito sa area ng Negros Occidental at Negros Oriental. Pero palayo na rin po dyan yung ating bagyo. Samantalang nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa natitirang bahagi ng Mindoro. Kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Batangas, Quezon, Marinduque, ang natitirang bahagi ng Romblon, maging dito po sa area ng Masbate. Kasama na rin po dyan ang Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Siquijor, at ito pong hilagang bahagi ng Zamboanga del Sur at Misamis Occidental. So anong oras ba ito tatama dyan sa area ng Palawan? Alamin natin ngayon yan. So ito po ay patuloy na kumikilos, pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ito po ay nasa 90 km south-southwest ng Cuyo Islands. So given that, as of this posting, meron tayong around 3 hours bago po ito tumama dito sa may area ng Palawan mamayang hapon. After po niyan, yan po inaasahan nating lumabas sa West Philippine Sea at tumungo nga dito sa ating Philippine Area of Responsibility boundary line bukas ng umaga at posibleng makalabas na rin bukas ng tanghali hanggang hapon. Although papalapit pa lang at bahagyang humina itong bagyong Odette, kailangan pa rin po natin mag-ingat at maghanda sa pagtama nito dyan po sa may area ng Palawan. Ngayon silipin natin itong ating satellite image. So sa kasalukuyan nga, nagbabanta na po ang bagyong Odette dito po sa area ng Palawan at sakop na po siya ng malaking bahagi nito. So magdi-decay pa po yung ating weather condition dyan sa area ng Palawan. Unti-unti pa tayong makakaranas ng masungit na panahon habang unti-unting lumalapit po ang bagyong Odette dyan po sa area ng Palawan. Kaya mag-ingat po tayo. Ito naman pong mga areas na dinaanan ng bagyong Odette, makikita natin sa ating satellite, numinipis na po yung kaulapan. So unti-unti na po tayong nakakaranas ng pag-aliwalas ng panahon doon po sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Odette. Since palayo na po ito dito. Samantalang ito po yung indirect effect ng bagyong Odette, nagdadala po ng maulap na panahon dyan po sa may area ng Quezon at Bicol region, maging dito sa southern Tagalog region. Dito naman sa Metro Manila, kung mapapansin nyo, inaabot tayo ng maninipis na kaulapan mula dun sa inflow ng hangin patungo sa bagyong Odette. Ngayong araw na ito, mas maulap po yung ating panahon at meron tayong mga light breeze na nararanasan. So presko po yung panahon natin at patuloy po tayong makakaranas ng malamig na hanging amihan, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. Kung may mga pag-ulan tayo, ay mahinang pag-ulan lamang po ang ating aasahan. Maulap naman ang ating panahon dito po sa area ng Cagayan Valley dahil din po sa ating amihan o northeast monsoon. Kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Aurora at Isabela. So again, bagamat humina, nasa typhoon category pa rin po ang bagyong Odette. Mapaminsalang hangin at ulan pa rin po ang dala nito. So sa kasalukuyan, nagbabanta po ito dito sa malaking bahagi ng Palawan. So maghanda at mag-ingat din po tayo dyan. Tabayan na po muli ang ating update para dito sa bagyong Odette. Muli, ako nga pala si Alvin Pura, ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.